Oh, Balae, saan ka galing? Galing ako sa bahay ng anak kong panganay sa kabilang baryo. Bakit pawisan ka yata? Huwag mong sabihing naglakad ka lang. Oo. Sa lumang tulay ako dumaan. Kesa naman umikot pa ako mapapamahal pa ako ng pamasahe. Hindi pa pala sira ang tulay dyan. Matagal na kasi akong hindi nakakadaan dyan Hindi basta-basta masisira ang tulay dyan. Matibay ang pagkakagawa Nakalimutan mo na ba naging usap-usapan noon? Nasabi nagpadugo sila ng babaeng birhen sa tulay para maging matibay yun. Oo, naalala ko. Mula rin kasi nahabilhan ako ng kotse ng anak ko, napakadalang ko na lang maglakad. Papuntang tindahan na lang ang nilalakad ko Nabalitaan ko nga na bumili kayo ng kotse. Alam mo Balae, kami lang ang may galong kotse. Sabi ko nga sa asawa ko, bubungan yung garahe para hindi naman naiinitan. Baka kako maluma agad kung laging naaarawan. Ang swerte mo dahil kahit may edad na kayo ng asawa mo, naranasan nyo pa rin magkaroon ng kotse. Ay oo naman. Kaya nga sabi ko dyan kay Raquel, gayahin ang ate niya. Hindi yung pabuntis na lang ng pabuntis. Wala namang masama kung piliin ng anak mo ang buhay sa piling ng anak ko Hindi ko naman minamata ang anak mo. Kaya lang, magkano lang bang kinikita niya? Tapos may maliit na naman silang anak. Nagsisikap naman ang anak ko na maibigay sa kanya mag-iina ang lahat ng kailangan. Sa nakikita ko kontento naman sila sa buhay na meron sila. Alam mo Balae huwag ka sanang magagalit ha. Ganyan ang mga sinasabi ng mga taong walang pangarap sa buhay. Kontento na kung ano ang meron sila. Ang matapobreng tao madalas nakakalimot na ang respeto ay hindi nasusukat sa yaman o porma. Sa mababang pagtingin nila sa iba, sila mismo ang nawawalan ng tunay na halaga. Mapagpalang araw sa inyo, Miss Gwen, at maging sa mga nakikinig sa araw na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Connie. Tubong Masbate at 60 na ang edad sa kasalukuyan. Isa akong mananahi at may maliit kami negosyo ng aking asawa. Gusto ko ibahagi ang karanasang hindi ko akalain na magaganap sa akin kung kailan namang tumanda na ako. Sana maging inspirasyon ng kwento ko sa kapwa ko taga-subaybay at kapulutan din ito ng aral. Kanina pa ba kayo dumating? May ilang minuto pa lang naman. Kasi kanina ko pa kayo hinihintay. Nagtataka ako kung bakit malapit ng dumilim hindi pa kayo umuwi. Nakita ko kasi si Balaing Lara Napakwento pa ako sa kanya. Ano naman po ang pinag-usapan niyo ng biyanan ko? Kung ano-ano lang naman. Nabanggit din niya na binilhan daw sila ng kotse ng anak nila. Oo nga po. Parang nahihiya na nga akong dumalaw sa kanila Bakit naman? Kasi wala nang ibang bukang bibig kundi si Ate Maricar at ang iba pang mga anak. Kulang na lang maliitin ang pagkatao ko dahil sa pagiging technician ko. Marangal naman ang trabaho mo Hindi ka rin humihingi ng tulong sa kanila para ibuhay sa pamilya mo. Oo nga po. Kaya lang si Raquel kasi. Ano ang problema sa asawa mo? Dati kasi pinagtatanggol niya ako. Ngayon, tahimik na lang siya. At madalas umaayon pa siya sa sinasabi ng nanay niya. Tingin ko, naiinggit na siya sa mga kapatid niya. Siguro nga dahil bukod tangi siya lang ang nandito at umaasa sa'yo. Hindi ko naman sila pinababayaan Baka nadadala lang sa nanay niya. Mabuti pa, wag na muna kayong pumunta sa kanila. Naiintindihan ko naman ang sentimiento ng manugang ko. Hindi ko rin naman maalis sa kanya na mainggit sa mga kapatid niya na naging maganda ang buhay sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sana lang kasi ang balay ko hindi niya iniimpluwensyahan ng anak. Dati muntik na maghiwalay ang dalawa dahil sa ginagawa niyang panunulsul sa anak niya. Gusto kasi nito na sumunod si Raquel sa atin nito sa ibang bansa.
Hindi lang natuloy noon dahil lumabas sa medical na nagdadalang tao na ito. Dumating na ba si inay? Oo, kaya pala siya natagalan sa pag-uwi dahil nagkita sila ng nanay mo. Siguro alam na niya na may bagong sasakyan si nanay. Oo, binanggit nga raw. Kailan nga pala tayo dadalaw kay nanay? Alam mo naman na araw lang ng linggo ang pahinga ko eh. Mas gusto ko na dumito lang sa bahay. Namimiss na kasi ng mga bata ang lolo at lola nila eh. Alam naman natin na hindi malapit sa mga anak natin ang mga magulang mo. Kaya paanong namimiss sila ng mga bata? Hindi pa naman muwang ang mga anak natin. Basta alam nila, gusto nilang makita ang lolo at lola nila. Nasasaktan din kasi ako kapag binabaliwala nila ang mga anak natin. Maayos naman nilang tratuhin ng mga bata ah. Yun ang mahalaga. Pero ang layo ng trato nila sa ibang mga apo nila. Ang hilig mo kasing magkumpare. Natural lang siguro na mas magiging malapit ang mga magulang ko sa iba kong pamangkin. Dahil sila ang mas malapit. Kaya nga gusto ko na dalhin lagi sa kanila ang mga anak natin eh. Para mapalapit sila. Ikaw naman itong ayaw. Dadalaw din tayo, pero hindi muna ngayon. Isang buwan na tayong hindi nakakadalaw ah. Ano ba kasi ang problema? Wala namang problema. Pagod nga lang ako sa trabaho. Gusto kong magpahinga lang dito sa bahay. Baka naman kasi hanggang ngayon galit ka pa rin kay nanay. Wala naman sa akin yun. Huwag mo nang ungkatin pa. Para din naman kasi sa atin ang sinasabi ni inay. Baka ang ibig mo sabihin para sa kanila. Wala kasi silang napapala sa akin eh. Dahil isa lang akong technician. Bakit kasi ayaw mong mag-abroad? Ilang beses ko na yung sinagot. Bakit ba kailangan mong paulit-ulit itanong? Sa tingin mo kaya, sa katatanong mo, magbabago pa ang isip ko? Anton, pamilya lang naman natin ang iniisip ko eh. Tingnan mo si Kuya Hari. Pinoproseso na ang mga papeles ng pamilya niya para madala na niya sa ibang bansa. Sila yun. Kontento na ako dito sa atin. Puro na lang kasi ang sarili mo ang iniintindi mo eh. Paano naman kami ng mga anak mo? Kumakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw ah. Hindi pa ba sapat yun? Yan lang ang mahalaga sa'yo ha? Wala nga tayong ipon eh. Paano tayo makakaipon kung nag-aaral na ang 2 nating anak? Ibang klase rin yung mga katwiran mo no? Ikaw naman hindi makontento eh. Ambisyosa ka masyado. Lingid sa dalawa narinig ko ang pagtatalo nila. Pumunta ako para bigyan sila ng ulam. Ilang sandali munang tumahimik bago ako nakarinig ng mahihinang hikbi. Sa may kusina na lang ako pumasok at saka iniwan ng mangkok ng ulam. Nang sumunod na araw ang asawa kong si Erning lang ang tumao sa pwesto namin sa palengke. May tindahan kasi kami doon ng mga iba't ibang gamit sa kusina. Maliban kasi sa pagbabantay sa pwesto namin, nananahi din ako. May tinanggap kasi akong trabaho kaya yun na muna ang inuna ko. Dahil ilang oras na ako nakaupo, tumayo muna ako para mag-inat. Sakto namang nakita kong dumating ang balay ko at saka pumasok sa loob ng bahay ng anak ko. Wala pa rin palang pagbabago sa bahay ninyo? Ni wala man lang nadagdag na gamit? Mahirap po kasing magpundar ngayon. Lalo na't merong 2 nag-aaral. Tsaka nagagatas pa itong bunso namin ni Anton. Ikaw naman kasi, hindi nag-iigat. Kung hindi ka sana nabuntis, di sana nakaalis ka na. Siguro po, sadyang ito na ang kapalaran ko. Ganyan na lang ba? Kontento ka na sa ganitong buhay? Hindi ka ba naiinggit sa mga kapatid mo? Bukod tanging ikaw lang ang ganyan ng buhay ah. Tignan mo ang bunso mong kapatid na si Rolly. Wala pa silang anak na mag-asawa pero nakapundar na ng malaking bahay at sasakyan. Buwan-buwan pa kami binibigyan ng tatay mo. Huwag niyo naman pong ikumpara ang buhay ko sa kanila. Alam niyo naman na umaasa lang ako sa asawa ko eh. Alam ko na umaasa ka lang din sa walang pangarap mong asawa. Kontento na sa kakarampot na kita. Ginagawa naman po ni Anton ang lahat para sa pamilya namin. Tsaka tumutulong naman ang mga biyenan ko sa amin eh. Kaya lang sa nakikita ko, hindi pa rin sapat. Dapat kasi
ikaw na ang gumawa ng paraan para maiangat ang buhay nyo. Ayaw naman po kasing mag-abroad ni Anton. Kasi nga, walang pangarap ang asawa mo. Kaya, paano mapipilit na mag-apply papuntang abroad? Kaya nga ikaw na lang ang pag-asa ng mga anak mo. Hindi ko po kayang iwan ang bunso namin. Kasama sa pagsasakripisyo ng pagiging mabuting ina ang paglayo para sa kinabukasan ng mga anak. Baka po pag-awayan na naman namin yan ng asawa ko. Para din naman sa iyong sinasabi ko Kung ako lang, hahayaan na lang kita. Kaya lang, naaawa sa iyo ang tatay mo. Pagsabihan daw kita, hindi ka naman nakikinig. Madali lang naman po sanang magdesisyon kung wala akong mga anak. Bakit ang mga kapatid mo? Nagawa nilang magsakripisyo, alang-alang sa magandang kinabukasan. Lagi nyo na lang kaming pinagkukumpara ng mga kapatid ko. Baka kasi matauhan ka. Nay, tanggap ko na po ang kapalaran ko. Hoy, bahala ka na nga sa buhay mo. Siya nga pala, birthday ng pamangkin mo sa linggo. Huwag niyong kalilimutan na pumunta. Tatanungin ko rin po si Anton. Bakit pa? Okasyon naman yun Alangan nang hindi kayo pumunta. Yun na lang po kasi ang pahinga niya Kaya minsan, mas gusto niyang nandito lang sa bahay. Kung ayaw niya, di kayo na lang ng mga apo ko. Maranasan man lang nila na makakain ng masasarap. Titingnan ko po. Siya nga pala, saan niyo ipinarada ang kotse niyo? Nagpahatid lang ako sa pinsan mo na may tricycle. Gagamitin ko sana yung kotse. Kaya lang, baka naman magasgasan ng mga taga rito. Wala naman pong gagawa nun dito. Hindi tayo nakasisiguro. Alam mo naman ng mga taga rito sa inyo mga ignorante. Baka nga buong buhay nila, hindi pa sila nakakasakay ng kotse. Bago umuwi ng araw na yun ng balay ko, dumaan muna siya sa bahay namin. Sinamahan pa siya ni Raquel na umalis din dahil hinihintay ang 2 anak na estudyante. Sakto namang inaayos ko na ang pagtutupi ng tinahikong cover ng sofa. Inalok ko pa siya ng maiinom pero tumanggi siya. Alam ko kasi na instant coffee na binibili sa tindahan ang iaalok mo. Pasensya ka na pala ha. Sinisikmura na kasi ako sa ganun Mas gusto ko yung kape na galing ibang bansa na pinapadala ng anak ko. Naku balae, pasensya na rin ha. Wala na akong ibang maiaalok sa iyo Ayos lang, busog pa naman ako. Bakit nga pala wala ka sa palengke ngayon? Tinapos ko pa kasi ang pananahi ko. Kukunin na kasi tumamaya Mabuti ka pa, hindi malabo ang mga mata. Ako kasi medyo nanlalabo na rin. Kailangan ko na yata ng bagong salamin. Nandyan lang naman ang bayan na. Pwede kang magpagawa ng salamin. Nako, bala wala akong balak magpagawa dyan. Baka mamaya pipitsugin lang ang mga panindang salamin dyan. Sa Maynila kasi ako magpapatingin ng mga mata ko. At doon na rin magpapagawa ng salamin. Bakit dun pa ang layo? Okay lang naman yon. Baka 2 araw din kasi kami doon dahil mamimili na rin ng mga damit at ilang kailangan sa bahay. Ang layo na talaga ng nararating ninyo, balae. Siguro ikaw, kahit kailan hindi pa nakakapunta ng Maynila, balae? Ha? Nakarating na ako dun nung dalaga pa ako para magtrabaho. Sabi ng anak ko, sa magandang hotel daw kami tutuloy. Kita daw ang buong Maynila. Kailan nga pala ang alis ninyo? Sa 1 linggo pa naman, baka pagkatapos ng birthday ng apo ko. Lahat pala kayo kasama? Oo, maliban kay Raquel. Sigurado kasing wala siyang pera. Sakto lang kasi ang kita ng anak ko Hindi na nga talaga kakayanin kung sasama pa siya. Sa bagay, nakakapasyal naman sila sa bayan. Kapag hindi sila nagsumikap na mag-asawa, hanggang bayan na lang talaga sila. Nagsusumikap naman ang anak ko Kung totoo yan, bakit hanggang ngayon ganun pa rin ang buhay nila? Siguro hindi pa lang ito ang tamang panahon para sa kanila. Mali ka, balae. Ito ang tamang panahon
Pero kulang lang talaga sa diskarte ang anak mo. Siguro nga tama ang balay ko sa sinabi niya tungkol sa anak ko. Hindi na lang ako nakipagtalo pa sa kanya. Hanggang makaalis siya na hinatid ko pa hanggang labasan. Noon ko lang napansin na nakasapatos pala siya na mataas ang takong. Dahil lupa ang papunta sa amin at lagi pang basa, bumabaon ng takong ng sapatos niya. Pinagtitingin ng tuloy siya ng mga kapitbahay namin. Nang dumating si Anton galing trabaho, pumunta siya sa bahay para makiinom ng kape. O bakit? Wala bang kape sa inyo? Wala na po, Nay. Kahit asukal. Ayaw naman mangutang muna ni Raquel sa tindahan. Mahaba na raw yung listahan namin. Nabanggit ba ng asawa mo na galing sa inyo ang biyanan mo? Hindi. Ano kaya ang ginawa dun? Tumalaw siguro. At sinabihan na rin si Raquel tungkol sa birthday sa linggo. Hindi naman kami pupunta. Bakit naman? Wala kang pasok nun, hindi ba? Oo nga, kaya lang siguradong sosyal ang birthday party ng apo niya. Baka magmukha na naman kaming utusan dun. Pumunta pa rin kayo bilang pakikisama na lang. Piruin mo pinuntahan pa kayo rito. Magpapahinga na lang kami sa araw na yan. Kung ayaw mong pumunta, hayaan mo ang mag-iina mo ang pumunta. Nakakatamad naman po kasing pumunta tapos wala pa kaming pambili na regalo. Lalo kami mapupulaan nun. Etong pera. Bumili kayo ng regalo kahit laruan. O di kaya ternong damit para sa bata. Si Raquel na lang ang pabibiling ko. Siya nga pala, Anton. Huwag mo sanang isipin na nangihimasok ako, ha? Nakikita ko kasi na hirap kayo sa buhay Wala ka bang balak na maghanap ng trabaho na mas malaki ang sahod? Ano po bang ibig niyo sabihin? Ganyan na lang ba ang buhay ninyo? Masaya naman po ako sa trabaho ko at sa takbo ng buhay namin. Ang asawa mo ba? Masaya ba? Naiinggit lang kasi siya sa mga kapatid niya. Dapat matuto siyang makontento kung ano lang ang kaya kong ibigay. Alam kong may pangarap kayo sa mga anak ninyo. Sana naman ngayon pa lang matuto kang magsumika pa lalo. Siguro kung ano-ano sinabi sa inyo ng biyanan ko mayabang no. Akala niyo rin kasi kung sino siya. Inaamin ko na malaki na nga ang pinagbago niya. Pero wala namang masama kung ipagyabang niya kung anong tinatamasa niya ngayon Paano naman kasi, Nay? Ang pagyayabang niya may kasamang panlalait sa amin. Dahil ganito lang ang buhay namin. Kaya nga dapat lalo ka pang magpursige sa buhay. Ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka sa anak nila. Nakikinig naman sa akin si Anton. Sana nga lang swertehin na sila mag-asawa sa mga susunod na araw. Dumating ang araw ng linggo. Nagdadalawang isip man, pinagbigyan na rin ni Anton ng asawa na pumunta sa birthday party. Pagdating nga doon, marami ng mga tao. Agad na rin namang inabot ni Raquel ang regalo nila sa pamangkin. At saka sila naupo sa bakanteng silya. Mabuti naman dumating na kayo. Akala ko hindi kayo pupunta. Pinilit ko nga po si Anton na pumunta kami. Ay, siya nga pala, Nay. Ibinigay ko na yung regalo namin kay Shine. O ano naman ang iniregalo mo? Laruan po, Nay. Anong klaseng laruan? Maselan kasi ang bata na yon. Baka sa tiyangge mo lang binili yon. Pasensya na, Nay, ha? Iyon lang kasi ang nakayanan namin Ano pa nga ba? Sana lang hindi magreklamo ang pamangkin mo. Sa bagay nga ito ang mga anak mo. Hindi mo man lang mabihisan ng maayos. Bumili pa kaya ng magandang regalo? Maayos naman po ang damit nila. Maayos na yan sa'yo, ha? Halatang luma na. Mabuti pa. Sa kusina na lang kayo kumain. Marami pa kasing parating na bisita Walang nagawa ang mag-asawa kundi akayin ng mga anak nila papuntang kusina. Mabuti na lang mababait at masunurin ng mga to. Mula sa bintana ng kusina, kita nila ang mga nagkakasiyahan ng mga bisita. Nag-umpisa na rin ang mga palaro para sa mga bata.
Labis naman ang awang naramdaman ni Anton sa dalawang anak. Dahil baka sa kanilang mga mukha na gusto nilang makisali. Kumain lang kayo ng kumain mga anak. Pakabusog na kayo. Maya-maya lang uuwi na tayo. Grabe ka naman. Kararating lang natin uuwi na agad ang sinasabi mo. Ano pa bang gagawin natin dito? Umaasa ka ba na makakasali ang mga anak natin sa palaro? Minsan lang naman tayo pumunta sa ganitong okasyon. Kaya sulitin na natin. Halos hindi ko nga malunok tong kinakain ko eh. Pagdating pa lang natin kanina, nilait na agad tayo ng nanay mo. Ito naman, masyado ka namang sensitive. Hindi ka na nasanay kay nanay. Ganun lang talaga magsalita yun. Sa'yo okay lang kasi nanay mo siya. Pakiusap naman, Anton. Tapusin na lang natin ang okasyon. Kung uuwi tayo agad, mas lalong meron silang masasabi sa atin. Oo na. Ito na rin ang huling beses na pupunta tayo sa bahay na to. Teka lang, ilalabas ko lang muna ang dalawa para makasali sila sa laro. Naiwan naman si Anton sa kusina kasama ang bunso na nasa stroller. Pinilit na lang niyang ubusin ang kinakain bago uminom ng tubig. Ilang sandali pa bumalik na rin naman si Raquel. Hoy! Tuwang-tuwa ang mga anak natin. Ang dami kasing mga papremyo. Sabi ko, galingan para maraming maiuwi. Sana nga, para hindi sayang ang pagpunta natin dito. Huwag mo naman sanang ipakita sa mga anak natin yung pagsimangot mo. Hindi ko maiwasan eh. Kumain ka pa. Ang daming pagkain, oh. Teka, kukuha ako ng minatamis. Ito ang namimiss ko eh. Habang kumukuha ng pagkain si Raquel, humahangos namang pumasok ang kanyang ina. Parang alam na ni Anton kung bakit parang inis na naman ang mukha ng biyanan niya. Raquel! Ano bang ginagawa mo dito? Kumakain po kami. Bakit hinayaan mo lumabas at makisalamuha ang mga anak mo sa mga bisita? Nay, pinalabas ko talaga ang dalawa para makisali sa laro. Alangan naman pong nandito lang sila sa loob. Kaya nga dito ko kayo dinala para hindi kayo makita ng mga bisita. Mabuti sana kung hindi mo kang gusgusin ang mga anak ninyo. Nakakahiya talaga kayo. Kayong nakakahiya. Sana hindi nyo na lang kami inimbita rito. Pareho lang namang nakatapak ang mga paa natin sa lupa. Kala mo kung sino na kayo? Aba, Anton! Sino ka para pagsalitaan ako? Baka nakakalimutan mo. Nasa pamamahay ka namin. Hindi ko nakakalimutan. At hindi ko rin makakalimutan ang paulit-ulit nyong panlalait sa pamilya ko. Anton, tama na. Nakakahiya oh. Ang lakas ng boses mo. Mas nakakahiya to nanay mo. Nagkaroon lang ng anak sa ibang bansa. Dinaig pa ang mga totoong mayaman na lumaki na may gintong kutsara sa bibig. Wala ka talaga, Bodo. Hindi na ako magtataka kung ganyan din lalaki ang mga anak ninyo. Wala akong modo? Ayan! Wala talaga! Dahil hindi kayo karapat-dapat na irespeto! Bastos ka talaga! Bakit mo itinapon ang pagkain? Hindi naman ikaw ang bumili! Tama na, Anton. Nakakahiya sa mga bisita. Pati ikaw, Raquel, ha? Nakakahiya din! Sa dami kasi ng lalaking pwede mong maging karelasyon ito pang lalaking ito. Tingnan mo tuloy ang buhay mo. Aalis na lang po kami, Nay. Tara na, Anton. Isaksak nyo sa baga nyo ang pinagyayabang nyong pera! Kahit ayaw pang umuwi ng mga bata, hinila na sila ni Raquel. Nakasunod naman si Anton sa kanya na madilim pa rin ang muka. Maririnig din sa paligid ng mga bulungan ng mga bisita. Mga walang utang na loob! Huwag na kayo babalik dito! Nakakahiya kayo! Hindi nyo na nirespeto ang mga kaarawan! Hindi talaga kayo pwedeng dalhin sa mga okasyon! Pagdating sa bahay, nagtalo rin ang mag-asawa. Mas kinakampihan kasi ni Raquel ang nanay niya kaya lalong nagiinit ang ulo ni Anton. Ang akin lang naman, sana hindi ka na lang sumagot. Hindi mo na rin ginalang ang nanay ko at ang buong pamilya ko. Hindi mo ba naiintindihan? Napuno na ako sa nanay mo. Hindi mo man lang kasi inisip na maraming tao. Tayo tuloy ang naging kahiya-hiya.
Hindi naman sana tayo mapapahiya kung hindi sinimulan ng nanay mo. Sana, hinayaan mo na lang siya. Kilala mo naman na mabunganga lang yun Imbis na ako ang kampihan mo, nanay mo pa talaga ang pinagtatanggol mo. Pati nga ikaw at ang mga anak natin, nilalait niya. Totoo naman kasi mukhang gusgusin ng mga anak natin. Paano kasi? Kontento ka na kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Tuwing Pasko lang nakakabili ng bagong damit ang mga anak natin. Galing pa yun sa utang ha? Anong gusto mo, ha? Gayahin ang mga kapatid mong sosyal? Malaki naman ang kita nila kumpara sa akin. Yun na nga Okay na sa'yo ang kakarampot mong kita. Hindi mo man lang naiisip na gusto rin namin ng mga anak mo ang nakikita sa pamilya ko. Di humingi ka sa kanila. Kung hindi ka gagawa ng paraan kung paano mababago ang buhay natin, iiwan kita. Paano mga anak natin? Sige nga. Sila nga ang dahilan ko para umalis. Gusto kong magtrabaho sa abroad. Dahil sa inggit mo sa mga kapatid mo, mas gugustuhin mong lumayo, ha? Iwan ang mga anak natin? Dahil sawang-sawa na ako sa buhay na meron tayo. Ayaw mo naman kasing magsumikap Palibhasa kasi, tama si inay. Wala kang pangarap sa buhay. Nung gabi, nasa amin si Anton. Nasa balkonahe siya at mag-isang umiinom. Sandali naman siyang kinausap ng tatay niya bago iniwan. Masama kasi ang pakiramdam ng asawa ko. Ilang araw na siyang nilalagnat, pero nagbabantay pa rin siya sa pwesto namin sa palengke. Nang hindi na ako makatiis, nilapitan ko na siya para pagsabihan na tumigil na sa paglalasing. Imbes na itabi mo na lang ang pera, nagagawa mo pa talagang ibili ng alak. Magagalit nga talaga sa iyo ang asawa mo. Paano po kasi si Raquel Balak na naman niya magtrabaho sa ibang bansa. Magagawa ba niya maliit pa ang bunso ninyo? Sawa na daw siya sa buhay na meron kami. Ano ba kasi ang gusto niya ha? Mamuhay katulad ng mga kapatid niyang sosyal. Hindi naman tama kung makikipagsabayan kayo sa klase ng buhay na meron ng mga kapatid niya. Kung gusto niya magtrabaho, dapat sa malapit lang para kahit papano naaasikaso pa rin niya ang mga anak ninyo. Pwede naman niyang iwan ang bunso niyo sa akin Sinabihan ko na po siya dati, pero naliliitan siya sa sahod dito sa atin. Gusto talaga niyang sa abroad magtrabaho. Siguro nakikita niya na mabilis ang pag-asenso doon. Wala namang masama kaya nga lang maliit pa ang bunso ninyo. Sarili niya lang talaga ang iniisip niya. Nagsisipag naman ako sa trabaho. Ano magagawa ko kung maliit lang talaga sahod ko? Nasa Maynila ang tiyo Kiel mo. Baka gusto mo humingi tayo ng tulong sa kanya. Doon medyo malaki ang sahod. Alam niyo naman na ayokong mawalay sa pamilya ko. Naiintindihan kita sa bagay na yan. Kaya nga lang hindi na sumasapat ang sahod mo. Hayaan niyo po, pag-iisipan ko. Sana tigilan mo na rin ang pag-iinom mo rito. Kausapin mo ang asawa mo kapag pareho ng malamig ang ulo ninyo. Opo, Nay. Hindi ko naman nahayaan na masira ang pamilya namin. Sana lang tigilan na rin ni Balay ang pakikialam sa inyo. Hindi po yun titigil dahil ang gusto niya maghiwalay kami ng tuluyan ng anak niya. Nasa inyo naman yun kung hahayaan ninyo. Hindi ako papayag. Kaya lang, parang gusto nang sumuko ni Raquel sa pagsasama namin. Kaya nga isalba mo ang pagsasama ninyo. Kung kinakailangan mapalayo ka sa pamilya mo, gawin mo. Hindi sumagot si Anton pero alam kong pinag-iisipan na niya ang sinabi ko. Kahit hindi pa malinaw ang desisyon niya, tinawagan ko pa rin ang bunso kong kapatid. Handa naman daw siyang tumulong at sinabi niya na mas maigi daw sa Maynila magtrabaho ang pamangkin. Katatapos lang ng pag-uusap namin nang dumating naman ang balai ko. Hindi maipinta ang mukha niya at nang alukin kong maupo na natili lang siyang nakatingin sa akin. May problema ba, balae? Hindi ko alam kung nakarating na sa'yo ang nangyari sa birthday party ng apo ko. Ano ba ang nangyari? Nanggulo lang naman ang anak mo. Nakakahiya talaga.
Paano nang gulo? Pinagsasabihan ko lang naman siya. Ayun, nagalit na. Kung ano-ano na ang mga sinabi. Ang lakas ng boses niya. Sinadya niya yatang iparinig sa mga bisita. Hindi naman basta magagalit ang anak ko ng walang dahilan eh. Iba talaga ang ugali ng anak mo. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa ninyo sa kanya. Hindi kami perpektong mga magulang pero tinuruan namin ng magandang asal ang mga anak namin. O bakit gano'n ang inasal ang anak mo sa party ng apo ko? Siguradong meron siyang dahilan. Kilala ko si Anton. Natural, ipagtatanggol mo ang anak mo kahit mali. Kung may nagawa man na mali ang anak ko, ako na ang humihingi ng dispensa. Kahit paulit-ulit kang humingi ng tawad, hindi na rin naman mabubura ang ginawang kahihiyan ng anak mo. Pati tuloy si Raquel at ang mga apo ko nadamay sa kahihiyan. Kakausapin ko si Anton mamaya pagdating galing trabaho. Ewan ko ba kasi kay Raquel kung anong nagustuhan dyan sa anak mo. Hindi pa niya maiwan. Wala naman silang kinabukasan kay Anton. Bala ngayon lang ako magsasalita tungkol sa pagsasama nila. Huwag pa naman sanang paghiwalayin ng mag-asawa. Bakit hindi? Nahihirapan ang anak ko kay Anton. Kasama sa buhay may asawang mahirapan. Payuhan na lang natin sila kung paano magiging maayos ang pagsasama nila. Wala nang ang pag-asa na maayos ang pagsasama nila dahil sa anak mo. Ang gusto mo kasi maghiwalay sila para pilitin si Raquel na mag-abroad. Wala namang masama doon Tignan mo ang mga kapatid niya. Puro nasa abroad. Maganda na ang buhay gayon. Malit pa ang mga anak nila. Lalo na ang bunso. Huwag mo naman sanang hayaan na mawalay sa nanay nila. Kesa naman patuloy silang nagugutom. Hindi sila ginugutom ng anak ko. Anong hindi? Kung makikita mo lang ang mga apo ko sa handaan noong linggo, parang mga patay gutom. Akala mo nun lang nakakain ng ganoong mga pagkain Tapos sasabihin mo na hindi nagugutom. Ang mga ganong pagkain naman kasi sa handaan lang meron. Natural lang na sabi ka mga bata. Paano mo ipaliliwanag ang mga damit nila na halatang luma na at paulit-ulit lang na sinusuot, ha? Hindi naman sa lahat ng oras bagong damit ang mahalaga Ganyan talaga ang mga katwiran ng mga hampas lupa. Sumusobra ka na, Lara. Dati ka rin namang hampas lupa Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng oras ikaw ang nasa ibabaw. Nasa kutsyon na ako. Kailangan namang bumalik pa ako sa banig. Siyempre, hindi na ako papayag. Hindi ikaw ang magdidikta ng kapalaran mo. Kung ako sa iyo matuto kang magpakumbaba. Baka isang araw bawiin sa iyo at sa pamilya mo ang tinatamasa ninyo. Hay nako, makaalis na nga dito. Pagsabihan mo na lang ang anak mo. Bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Naupo muna ako habang hinahagod ang dibdib ko. Wala naman akong sakit sa puso. Dahil lang siguro to sa galit na matagal ko nang kinikimkim sa balai ko. Samantala pumunta muna si Lara sa bahay ng anak. Naabutan niya pa tong nagtutupi ng mga nilabhan. Ano ba yung tinutupi mo? Damit niyo o basahan? Ay, Nay, kayo po pala. Bakit kayo napadalaw? Para pagsabihan ka sa huling pagkakataon. Iwan mo na ang asawa mo. Nay naman, hindi papayag si Anton. Lalo na kung isasama ko ang mga anak namin. Di iwan mo sa kanya. Paano niyo po nasasabi yan? Mga apo niyo sila. Alam ko at mahal ko ang mga apo ko sa'yo. Kung totoo yan, bakit pinagsasalitaan niyo sila ng hindi maganda? Sa ama nila ako naiinis at hindi sa mga bata. Nadadamay lang sila. Bakit sabi niyo, iwan ko sila? Paano ka makakapagtrabaho kung kasama mo ang mga bata? Sigurado naman ako na hindi sila pababayaan ng asawa mo. May trabaho na naman bang iaalok si ate sa akin? Oo anak, malaki daw ang sahod doon sa trabahong inaalok niya. Kung ako sa'yo, sasamantalahin ko na.
Wala ka namang gagastusin eh. Nay, hindi ko po kayang iwan ng mga anak ko eh. Gusto mo bang habang buhay na lang na maghirap sa piling ng asawa mo, ha? Aba, idadamay mo pa ang mga apo ko. Baka po matauhan na rin si Anton at maisip niya na kailangan na niyang maghanap ng ibang trabaho. Maniwala ka sa akin, Raquel. Hindi na magbabago ang asawa mo. 3 na ang anak niya. Naisip ba niya na magbago? Dadami lang ang anak ninyo, pero hindi kayo aangat. Hindi ko po talaga kayang iwan ng mga anak ko, Nay. Isipin ko pa lang yun. Para na akong mamamatay sa lungkot. Kaya siguro hindi rin ako nakaalis noon eh. Dahil hindi ang pag-abroad ang nakatadhana sa akin. Pag-isipan mo mabuti ang sinabi ko sa'yo. Para din ito sa'yo at sa mga anak mo. Wala kang aasahan dyan sa asawa mo. Puntahan mo na lang ako dun sa atin. Sarili mo lang ang dalhin mo. Nang makita kong lumabas mula sa bahay ni na Anton ang balai ko, kinutuban na ako ng hindi maganda. Hindi ko na rin binanggit kay Erning at sa mag-asawa naging pagtatalo namin ni Lara. Ayoko na rin kasing lumaki pa ang issue. Nung gabi narinig ko na naman nagtatalo ang mag-asawa. Pupuntahan ko sana nang pigilan ako ng asawa ko. Wala ko nagawa kundi umupo na lang ulit at saka pinagpatuloy ang pagkain. Sawang-sawa na ako sa buhay natin! Sinabi ko naman sa iyo na maghintay ka lang. Gumagawa na ako ng paraan. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Tama si Inay. Wala kang pangarap sa buhay. Kaya habang buhay na kaming maghihirap sa piling mo. Wala ka na kasing ginawa kundi makinig sa sinasabi ng nanay mo eh. Siguro nanggaling na naman siya dito. Totoo naman kasi ang sinasabi niya eh. Kung laging makikialam ang nanay mo, mabuti pa wag na siyang dumalaw dito sa bahay. Wala kang karapatan na pagbawalan siya. Ako naman ang dinadalaw niya at hindi ikaw. Eh kung ano-ano nga pinapasok niya sa utak mo. Eh ikaw, di minsan ba hindi pumasok sa utak mo ang magbago, ha? Puro ako na lang kasi nakikita mo eh. Ikaw, kailan ka ba magbabago? Kailan mawawala yung inggit sa katawa mo? Hindi ako magbabago. Dahil ang gusto ko, umasenso sa buhay. Hindi kagaya mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Sige lang, makinig ka ng makinig sa nanay mo. Lahat na ng masamang ugali, sinalo niya. Wala akong karapatan na pagsalitaan ng masama si Inay. May karapatan ako. Dahil siya nga walang ibang ginawa kundi maliitin ang pagkatao ko eh. Kasalanan mo rin kasi kung bakit kami namaliit ng pamilya ko. Sige, ipagtanggol mo pa ang pamilya mong matapobre. Magsama-sama kayo. Sige, umalis ka. Diyan ka naman magaling eh. Pagbalik mo, lasing ka na naman. Inaasahan ko nang pupunta sa amin si Anton pagkatapos ng pag-aaway nilang mag-asawa. Akala ko nga yayayain na naman niyang uminom ang ama. Pero naupo lang siya sa sala. Bakas din sa mukha niya ang paghihirap ng kalooban. Nay, pwede niyo bang tawagan si Chong sa Maynila? Tinawagan ko na siya. Pagsabi ka lang daw kung kailan ka luluwas. Lagi na lang kami nagtatalo ni Raquel. Siguro nga makakabuti na umalis muna ako. Siniguro naman sa akin ang tsuhi mo na may trabaho ka mapapasukan dun eh. Mas malaki daw sa sahod mo dito sa atin. Ayoko lang tanggapin dahil sa pride. Pero tama naman si Raquel. Tama sila ng nanay niya. Ang hindi ko lang gusto sa balai kong yun, pwede naman niya sanang sabihin ng maayos. Kaso masyado kang minamaliit eh. Isa rin siguro yun sa dahilan para lalo akong panghinaan ng loob. Pakiramdam ko, wala talaga akong magagawa para umasenso. Patunayan mo sa biyanan mo at sa asawa mo na mali sila. Gamitin mong sandata ang binitiwan nilang salita para mabago ang buhay niyo. Opo, Nay. Lalakasan ko na ang loob ko para sa mga anak ko. Huwag ka na malungkot. Maayos din ang problema ninyo. Kailangan nyo lang na magdasal para parehong malinawan ang mga isip nyo. Salamat po, Nay.
at nandiyan kayo palagi. Hindi namin hahayaan na masira ang pagsasama ninyong mag-asawa. Kaya nga lagi namin kayong pinapayuhan eh. Lalo ka na. Dahil nandito sa poder natin ang asawa mo. Sana katulad niyo ang biyanan ko. Hindi yung pilit pa kaming pinaghihiwalay na mag-asawa. Iba kasi ang nagagawa ng pera sa tao. Oo nga po. Nagiging asal hayop at hindi na marunong makipagkapwa-tao. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Huwag mong hayaan na laging sumama ang loob ng asawa mo. Dapat bago matulog, magbati na kayo. Opo, Nay. Maya-maya uuwi na rin ako. Akala ko maayos na ang pagsasama ng dalawa. Nang mga sumunod na araw kasi hindi ko na naririnig na nag-aaway sila. Nabanggit din ni Anton na hindi pa niya nasasabi sa asawan tungkol sa plano niyang pagtatrabaho sa Maynila. Gusto raw niyang sorpresahin si Raquel. Minsan dinalaw ko ang mag-iina. Nadatnan kong parang malalim ang iniisip ng manugang ko. May problema ba, iha? Nag-away na naman ba kayo ni Anton? Hindi po kami nag-aaway. Maayos na po ang pakikitungo namin sa isa't isa. Mabuti naman kung ganon. Bakit nadatnan kita na malalim ang iniisip? Iniisip ko lang ho kasi ang kinabukasan ng mga anak namin. Naaawa na kasi ako dahil hindi ko maibigay ang mga gusto nila. Turuan mo silang makontento kung ano lang ang kaya ninyong ibigay na mag-asawa. Ginagawa ko naman po yun na eh. Kaya lang, bilang ina, gusto ko ring maranasan nila ang mga nakikita sa ibang mga bata. Naiintindihan naman kita eh. Sabi ko nga sa'yo noon, kung gusto mo magtrabaho, babantayan ko naman ang mga anak mo. Wala naman pong mapapasukan dito sa atin, kundi pagiging kasambahay at tindera. Magkano lang po ang sahod nun? Kahit paano marangal na trabaho naman yun. Alam ko naman po yun eh. Kaya lang, ayoko ng ganong trabaho. Dapat sa panahon ngayon hindi ka na namimili ng trabaho. Hayaan mo, gumagawa naman ng paraan si Anton eh. Aminin na po natin, Nay. Mahina ang anak nyo. Kulang ng lakas ng loob at diskarte sa buhay. Huwag mo naman sanang husgahan ng asawa mo. Higit kanino man ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Yun na nga po eh. Kilala ko siya kaya ako to nasasabi. Mas pahalagahan mo sana ang pamilya mo kaysa sa sinasabi ng nanay mo. Mahalaga naman po ang pamilya ko. Kaya lang, nakakapagod na rin ang buhay na ganito. Ang kulang lang naman sa inyo pera eh. Hindi naman kayo nagugutom gaya ng sinasabi ng nanay mo. Alam ko kasing may gusto kang bilhin para sa sarili mo. Totoo po. May gusto rin akong bilhin. At para sa mga anak ko. Hindi naman siguro masama yun. Hindi nga. Pero hintayin mo lang si Anton. Malapit na magbago ang buhay ninyo. Malabo na po yan. Hindi na ako umaasa. Naiiling na lang ako na iniwan si Raquel. Mukha kasing sarado na ang isip niya sa anumang sasabihin ko. Hindi ko alam na yun pala ang huling sandali na makakausap ko siya. Kinabukasan sa bahay lang ako dahil may tinatapos ulit akong tahiin. Mga kortina naman yun. Malapit na nun magtanghalian na marinig ko ang pagpalahaw ng bunso kong apo. Noong una hindi ko pinapansin. Pero halos mamaos na to kaya napatakbo ko sa kabilang bahay. Nakita ko ang apo ko sa duyan. Basa ng pawis at luha ang damit. Makailang ulit ko pang tinawag si Raquel pero walang tugon mula sa kanya. Saan kaya nagpunta ang nanay mo? Tahan na apo. Papalitan muna kita ng damit. Ano to? Sulat galing kay Raquel? Diyos ko, totoo ba to? Umalis siya at hindi na babalik. Paano niya nagawang iwan ang mga anak niya? Nung dumating ang dalawang apo ko galing sa eskwelahan, sa bahay ko na muna sila pinatuloy. Sinabi ko na may pinuntahan lang ang nanay nila at matatagalan pa bago umuwi.
Nang dumating si Anton, tahimik ko lang binigay ang sulat galing sa asawa niya. Nanginginig sa galit na pinunit niya yun. At saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Alam kong sa bahay ng balay ko siya pupunta. Bakit ba? Sigaw ka lang sigaw dito, ha? Kahit kailan talaga, hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan. Ilabas niyo asawa ko! Alam ko, nandito siya! Oh, bakit dito mo sa amin hinahanap ang asawa mo? Kayo magkasama. Huwag na kayong magkaila. Umalis ang asawa ko sa bahay. Wala namang ibang pupuntahan si Raquel kundi dito. Wala nga siya dito. Kaya mabuti pa, umalis ka na bago pa kita ipakaladkad at ipabugbog. Gawin niyo kung ano gusto niyo. Basta hindi ako aalis dito. Raquel! Raquel, lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Kaya ka iniwan ng asawa mo. Maliban sa wala ka nang ang diskarte. Eskandaloso ka pa. Kaya ako iniwan ng asawa ko dahil sa panunulsol niyo. Kayo ang sumira sa pamilya ko. Huwag mo nga akong masigaw-sigaw ang lalaki ka, ha? Baka pagsisihan mo ang ginagawa mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Mukha rin kayong pera. Mata pobre. Galing naman kayo sa mahirap na pamilya. Kung umasta kayo, para kayong nasa alapaap na. Napakayabang nyo. May karapatan naman ako magyabang dahil meron akong ipagyayabang. Hindi katulad mo at ng pamilya ninyo. Talagang pinapakita nyo ang sama ng ugali nyo. Hindi kayo bagay ng anak ko kahit noon pa. Isa ka lang dukha. Itanim mo yan sa kukote mo. Kahit dukha lang kami. Kahit paano, marunong kami makipagkapwa-tao. Samantalang kayo, mga asal hayop! Bastos talaga ang bibig mo. Kaya tama lang na hindi na kita ituring na manugang. Noon pa naman, hindi nyo na ako tinuring na manugang. Ang masakit lang, bakit pati ang mga anak ko, binaliwala nyo? Sinong gusto mo mag-alaga, ha? Ako? Ikaw ang ama. Tama lang na ikaw ang mag-alaga. Raquel! Lumabas ka naman dyan! Harapin mo ako! Salamat naman. Nandito na ang mga barangay tanod. Sige na, dalhin nyo na to. Kanina pa nakakabulahaw sa mga taga rito. Bitiwan niyo ako! Wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang makausap ang asawa ko, Raquel! Raquel! Grabe talagang bunganga. Mabuti nga sa'yo. Sana bugbugin ka nila ng magtanda ka. Walang nagawa si Anton nang kalad ka rin siya ng 3 tanod at sakay-sakay sa barangay patrol. Nang pumasok naman si Lara sa loob ng bahay nila, nadatnan niyang umiiyak si Raquel na nasa tapat ng bintana. Anong iniiyakan mo dyan? Gusto mong bumalik sa asawa mo? Hindi ko lang po maiwasan na maawa sa kanya at sa mga anak namin. Tumigil ka lang nga sa mga kaartehan mo. Para din naman sa'yo ang ginawa mong desisyon. Iniisip ko po kasi ang mga anak ko, Nay. Baka umiiyak na sila ngayon dahil hinahanap nila ako. Isipin mo na lang na para din sa kanila ang gagawin mo. Kapag isang buwan ka na sa abroad, makakapagpadala ka na sa mga anak mo. Mabibili na nila ang mga gusto nila. Kaya lang, Nay. Kailangan mong lakasan ang loob mo. Huwag mong hayaan na matalo ka ng emosyon mo. Uuwi na lang po ako sa amin. Kapag umuwi ka, babayaran mong lahat ng nagastos ng kapatid mo. O, saan ka kukuha? Maiintindihan naman siguro ako ni ate. Hindi ka na niya mapapatawad kapag umatras ka na naman. Ako lang ang namilit sa kanya na ikaw ang kunin kaysa sa pinsan niyo. Huwag mo namang sayangin ang pagkakataon na ito, Raquel. Ngayon pa lang po kasi, parang dinudurog na ang puso ko. Ang mabuti pa, ayusin mo na lang ang mga damit mo. Sa makalawa na ang alis mo, huwag mo munang isipin yung mga anak mo. Nay, Ano na naman ba? mangako po kayo na kapag nakaalis na ako, pupuntahan niyo ang mga anak ko. Sabihin niyo sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Oo, ako nang bahala sa kanila. Salamat, Nay. Tama naman kayo eh. Kung aasa lang ako kay Anton,
Habang buhay na lang kaming maghihirap. Ay, mabuti naman at natauhan ka na rin. Sige na, magpahinga ka na sa kwarto. Kinabukasan bumalik ulit si Anton sa bahay ng biyanan niya pero saradong-sarado ang buong bahay. Pero alam naman niyang may tao doon dahil naroon ang sasakyan ng mga to. Maya-maya dumating na ang barangay patrol. At saka pilit siyang isinakay at hinatid sa bahay namin. Maghapon din siya naglaseng at hindi namin makausap mag-asawa. Kinabukasan na ng umaga siya nagising dahil sa kalasingan. Hindi pa man nakakahilamos, lumabas na siya ng bahay. Sa pagkakataong yun, pinigilan ko na siya. Saan ka na naman ba pupunta, Anton? Susunduin ko po ang asawa ko. Hayaan mo na lang muna si Raquel. Kung talagang uuwian pa niya kayo, siya mismo ang babalik rito. Paano po siyang uuwi dito kung nasusulsulan siya ng nanay niya? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Baka pulis na ang dumampot sa'yo eh. Wala po akong pakialam. Kahit isang batalyong sundalo pa ang patawag nila, hindi nila ako mapipigilan sa pagpunta sa kanila. Masakit man tanggapin pero hindi kayo ang pinili ni Raquel. Kung talagang mahal niya kayo, hindi niya basta iiwan ang mga anak niya. Alam ko po na mahal niya kami. Nadadala lang siya ng nanay niya. Habang nag-uusap kami, humahangos na dumating si Ron na pamangkin ko. Ang bahay nila malapit lang sa bahay ni Nabalae. O bakit nandito ka? Pinapunta ka ba ng nanay mo? Opo, Chang. Ako na ang pinapunta niya dahil mas mabilis daw ako kaysa sa kanya. May nangyari ba? Chang, Kuya Anton, huwag sana kayo mabibigla pero wala na si Ate Raquel. Anong ibig mo sabihin wala na siya? Narinig kasi ni Inay sa mga kamag-anak niya Ate Raquel na hinatid na raw siya kaninang madaling araw sa airport. Sa abroad na magtatrabaho ang asawa mo, Kuya. Tama pala ang hinala ko. Hindi totoo yan. Hindi niya magagawang iwan kami ng mga anak niya. Ayon po sa narinig ni Inay, matagal na pala nag-aayos ng papeles si Ate Raquel sa tulong ng nanay at kapatid niya. Masamang impluensya talaga ang pamilya niya sa kanya. Salamat sa iyo, Ron, sa pagbibigay ng impormasyon sa amin, ha? Pakisabi na lang sa nanay mo na dadalawin ko siya sa mga susunod na araw. Opo, Chang. Sige po. Yun lang naman pong sinadya ko. Kalimutan mo na si Raquel. Ituon mo na lang sa mga anak mo ang atensyon mo. Nawalan na sila ng ina. Huwag mo namang iparamdam sa kanila na pati ikaw wala na rin sa kanila. Hindi ko na alam, Nay, kung paano makakabangon. Tutulungan kita. Namin ang tatay at mga kapatid mo. Hindi namin kayo pababayaan ng mga anak mo. Parang batang yumakap sa akin ng anak ko habang umiiyak. Hindi na niya inisip kung nasa labas kami ng bahay at may mga nakakakita. Samantala ng mga oras na yun, walang tigil din sa pag-agos ang luha ni Raquel. Habang nagpapaalam sa mga magulang niya. Nay, kayo na po ang bahala sa mga anak ko, ha? Puntahan niyo po sila lagi. Ako na sabi ang bahala sa mga anak mo. Kahit nagagalit sa akin ang asawa mo, hindi ko naman matitiis sa mga apo namin ng tatay mo. Alam ko na hindi ako agad mapapatawad ni Anton. Pero alam ko, maghihintay siya sa pagbabalik ko. Asawa ka niya. Natural na hihintayin ka nun. Sigurado na alam na niya ang ginawa mo. May ilang sa mga kamag-anak natin ang nakakaalam sa pag-alis mo eh. Kapag nakapagpadala na ako, naiibsan na rin kahit papaano ang galit sa akin ni Anton. Mas maiintindihan na niya ako. Sigurado yon. Iba ang nagagawa ng pera eh. Mag-iingat po kayo ni tatay dito. Oo, iha. Ingatan mo rin ang sarili mo, ha? Ang ate mo nga pala ang sasalubong sa iyo sa airport doon. Kaya hindi mo kailangang matakot. Sige na, baka pati kami maiyak na rin dito.
Mahigpit pang yumakap si Raquel sa mga magulang. Habang naglalakad palayo sa kanila, hindi naman tumitigil ang pagtulo ng luha niya. Laman kasi ng isipan niya ang 3 anak na naiwan. Samantala, 1 buwan din nagpakalango sa alak si Anton. Araw-gabi, alak ang kaulayaw niya. Natauhan lang siya nang maospital ang bunsong anak at mag-agaw buhay. Doon niya inayos ang sarili. Tinanggap ang trabaho sa Maynila at makalipas ang ilang buwan, sinundo niya ang mga anak para magsama-sama na sila doon. Connie, ang tagal din nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan ko lang ang pinsan ko malapit dito. Si Wena ba ang tinutukoy mo? Yung nanay ni Ron? Oo, siya na nga. Hinilot ko kasi ang paa dahil nahihirapan sa paglalakad. Oo nga pala. Muntikan ko lang makalimutan. Marunong ka rin pala manggamot. Oo, kaya lang may mga sugat pa rin na hindi ko kayang gamutin. Kumusta na nga pala si Anton at ang mga bata? Maayos naman sila sa awa ng Panginoon. Hindi mo ba kumustahin si Raquel? Bakit pa? Siya naman tong umalis. Alam mo, ginawa lang naman yon ng anak ko dahil nahihirapan na siya sa buhay niya kay Anton. Ibang klase rin ang anak mo, no? Sarili lang niyang iniisip, hindi ang mga anak. Kung ikaw din siguro ang nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin mo. Siguro ikaw. Pero ako, hindi ko gagawin na iwan ang pamilya ko. Kasi hodang magdildil na lang kami ng asin. Huwag ka naman sanang magalit sa anak ko. Alalahanin mo, ina pa rin siya ng mga apo natin. Hindi ko naman inaalis sa kanya yon. Pero asahan niyang aanihin niya ang galit ng anak ko oras na umuwi siya. Kung tutuusin, kasalanan naman ng anak mo, kaya siya nilayasan ng anak ko. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng to eh. Sana lang, hindi pagsisihan ni Raquel ang ginawa niyang pagtalikod sa pamilya niya. Ako na mismo ang nagsasabi na hindi nagsisisi ang anak ko na makawala sa miserable niyang buhay sa piling ni Anton. Hindi na ako nagulat na makaharap ang balai ko. Una, hindi ko naman sila iniiwasan. Mas sila ang umiiwas sa amin. Mula nang lumayas ang anak niya, hindi na sila gumagawi banda sa lugar namin. Umiiwas din siguro siyang makibalita tungkol kay Anton kaya wala siyang alam. Pagdating sa bahay, masaya akong sinalubong ng mga apo ko. Mabuti naman dumalaw kayo. Namiss ko ang mga apo ko. Pwede ba namin makalimutan ng birthday nyo? Nagdala nga pala kami ng pagkain na pagsasaluhan natin. Salamat iho ha. Nag-abala ka pa. Dinaanan na rin po pala namin si tatay sa pwesto sa palengke. Sabi ko, magsara na siya na maaga. Nasa na nga pala ang tatay mo? Bakit wala rito? Nandun po sa dati naming bahay kasama si Bunso. Siya nga pala iho. Nagkita kami ni Lara kanina. Mukhang wala siyang nalalaman sa pagbabago sa buhay ninyong mag-aama. Mabuti na nga hong wala. Nabanggit niya ba si Raquel? Kailan kaya ang uwi niya? Para maipamukha sa kanyang pinagpalit niya. Oo, pero wala naman siyang nabanggit kung kailan ang uwi. Baka tatapusin pa ang kontrata bago umuwi. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa dibdib ko ang galit. Dahil sa ginawa niya, kaya pinilit kong makaahon. Nagagalit din ako. Lalo na makitang parang hindi nagsisisi ang balai ko. Magsisisi din sila pero huli na. Hindi ko na rin tatanggapin ang anak niya. Wag na nga natin silang pag-usapan. Gusto ko maging masaya ang araw na ito. Pasensya na kayo, Nay. Pagkatapos ng tanghalian, ipapasyal ko kayo. O sige, minsan lang naman eh. Kailan nga pala ang balik ninyo sa Maynila? Bukas din, Nay. Bakit ang bilis naman? May trabaho kasi ako eh. Gusto ko lang po kayong makasama sa birthday nyo kaya sumaglit kami. Mula nang tumira kayo sa Maynila nabawasan na ang saya sa bahay na ito. Sabi ko naman sa inyo, doon na lang kayo ni tatay sa Maynila eh.
Pwede kami mamasyal doon, pero hindi ang tumira. Basta hindi napapabayaan ng mga bata, masaya na kami ng itay mo. Mabait po ang nag-aalaga sa kanila. Tsaka lagi naman sila nakikita ni Tia Carlota. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganon. Sa Pasko nga pala, dito kayo ha. Iba pa rin ang selebrasyon ng Kapaskuhan dito sa atin eh. Oo naman po. Nandiyan na pala si na tatay. Tara na pong kumain. Sadyang kinatigan na rin ng swerte si Anton. Simula nang sa Maynila siya magtrabaho, sunod-sunod na ang swerteng dumating sa kanya. Labis din ako nagpapasalamat sa kapatid ko dahil siya ang naging daan para maging matagumpay ang anak ko. Dahil abala ko sa pananahe at pagtulong sa asawa ko sa pwesto namin sa palengke, hindi ko na namalayan ng mga nagdaang buwan at taon. Maligayang pagbabalik, anak. Salamat po, Nay. Akala ko, hindi na ako makakabalik ng buhay dito sa atin eh. Oh, kita mo naman, nalampasan mo ang lungkot at pangungulila mo. Salamat kay ate at sa mga naging kaibigan ko ron. Kumusta na kaya ang mag-aama ko? Ha? Wala akong naging balita sa kanila. Ha? Paano wala kayong naging balita sa kanila? Alam mong galit sa akin ang asawa mo at malamang pati ang mga balae ko. Paano ako makakalapit sa kanila? Pero, ang sabi nyo, kapag nakakausap ko kayo sa cellphone, nasa mabuting kalagayan naman ng mga anak ko. Sinabi ko lang yon para hindi ka mag-alala at magpumilit na umuwi dito. Paano yung mga ipinapadala ko? Saan nyo napupunta? Huwag niyong sabihin na sinosolo nyo lang. Anak, lahat ng pinapadala mo napupunta sa pagpapagamot ng tatay mo. Alam mong hindi biro ang sakit na kanser. Ang mga kapatid mo rin kasi walang ipon. Kita mo nga, pinasundo ka lang namin sa pinsan mo dahil ultimo ang sasakyan namin na ibenta na rin. Ibig sabihin, napunta lang sa wala ang pagtatrabaho ko sa ibang bansa? Hindi naman sa ganon. Napunta lahat sa tatay mo. Ay, kaya nga ako pumayag na magtrabaho sa ibang bansa at iwan ang pamilya ko para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tapos malalaman ko na sinolo nyo lang. Anak, intindihin mo naman ako. Kinamit nyo lang ako para pagkaperahan. Ang sama niya! Wala kang karapatan na gamitan ako ng ganyan tono, ha? Anak lang kita. Kung napunta man ang pinaghirapan mo sa amin, natural lang dahil magulang mo kami. Paano naman ang mga anak ko? Sila nga ang dahilan kung bakit ako umalis. May tatay naman sila. Sigurado naman na hindi sila pababayaan ni Anton. Kahit nanay! Ano ba ang mukhang ihaharap ko sa kanila ngayon? Sigurado, ang iniisip nila, tuluyan ko na silang inabandona. Ay, wag mo na nga silang isipin. Kung hindi ka na nila tanggap, magsimula ka na lang ng bagong buhay. Paano ako makakapagsimula nito? Kung wala akong kahit konting ipon man lang. Hindi ako sigurado pero may kumakalat na balita na dumating na raw si Raquel galing ibang bansa. Nakarating din yun sa asawa ko pero hindi siya sigurado kung totoo nga ba. Inaasahan kong pupunta si Raquel sa bahay namin kung totoo nga dumating na siya. Pero lumipas lang ang ilang araw. Ni anino niya hindi man lang nagpakita. Dumalaw na rin kami ng asawa ko sa Maynila. At ilang araw din kami doon. Saktong kababalik lang namin nang biglang sumulpot sa bahay si Raquel. Mano po, tay? Nay? Buhay ka pa pala. Alam ko po na galit kayo sa akin. Ilang araw na akong pabalik-balik dito pero laging walang tao. Ilang araw kaming nasa Maynila ng asawa ko. Kaya walang tao dito. Ay, nasaan po ang mag-aama ko? Nagulat kasi ako kung bakit naging 2 pintong apartment na ang bahay namin. Pinagawa yan ni Anton.
Para habang nagtatrabaho siya, nakakaipon naman para sa pagkokoleyo ng mga anak. Gusto niya kasi na paghandaan na ngayon pala. Nasaan na po pala sila? Sa Maynila na sila nakatira ngayon. Sino po ang nag-aalaga sa mga anak ko? May kinuha siyang kasama sa bahay para mag-asikaso sa mga anak niyo habang subsub siya sa trabaho. Ganun po ba? Nasagot na siguro lahat ng tanong mo, no? Kararating lang kasi namin at pagod kami sa biyahe. Gusto na muna namin magpahinga. Nay, patawarin niyo po ako. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng tawad. Sinira mo na ang pamilya mo. Tuluyan mo silang kinalimutan. Maniwala po kayo. Habang nasa ibang bansa ako, hindi sila naalis sa puso't isipan ko. Kung ganun, bakit hindi ka man lang tumawag sa kanila? Matagal nang uso ang cellphone. Kasi natakot po ko. Pero maniwala kayo. Sila ang dahilan kung bakit ako umalis. Talaga? Hindi nga natikman ng mga apo ko ang sinasabi mong dahilan ng pag-alis mo Akala ko po kasi inaabot ni Nanay yung perang pinapadala ko. Mula nang umalis ka, iniwasan na ng nanay mo ang magawi rito. Hindi nga niya alam ang malaking pagbabago sa mag-aama Masyado akong naniwala sa kapatid at nanay ko. Lahat ng perang kinita ko, kay inay lang napunta. Akala ko kasi... Alam mo ang ugali ng nanay mo pero siya pa rin ang pinaniwalaan mo. Huli na para magsisi pa ako. Huli na talaga, kaya umalis ka na. Walang nagawa ang manugang ko kundi ang umalis. Pinigilan ko naman ang sarili ko na maawa sa kanya. Kung totoo man na niloko siya ng kapatid at nanay niya, problema na niya yun. Nagdadalawang isip din ako kung kailangan ko pa bang ipaalam ang pagpunta niya sa anak ko. Pagdating ni Raquel sa kanila, lalo siya napahagulgol ng iyak. Sakto namang nasa harapan siya ng kanyang ama. Kaya akala ni Lara may masamang nangyari na sa asawa. Ano pang nangyayari sa'yo? Bakit dito ka pa umiiyak? Tinakot mo ko. Akala ko tuloy iniwan na tayo ng tatay mo. Galing po ko sa bahay ng biyenan ko. Huwag mong sabihing inaway ka ni Balae, kaya ka umiiyak. Alam niyo po ba na apartment na ang dati naming bahay? Naganda na rin ang bahay ng mga magulang ni Anton. Hindi ko alam Paano niyo malalaman? Umiiwas kayo sa kanila dahil ayaw niyong ibigay ang padala ko. Hindi niyo rin alam na nasa Maynila na ang mag-aama ko at maganda na ang buhay nila ron. Totoo ba yan? Bakit hindi kayo mismo ang pumunta doon at alamin? Kung ganun, ang swerte mo. Pwede ka namang makipagbalikan sa asawa mo. Kasal naman kayo Matagal akong nawala. Baka sa galit ni Anton, naghanap na siya ng iba. Hindi niya yun magagawa. Pwede mo siyang kasuhan. Ngayon ko napatunayan na hindi kailangang mangibang bansa para umasenso ang isang tao. Wala na tayong magagawa kung naubos na ang pera mo. Ang magagawa mo lang, bumalik sa pamilya mo. Humingi ka ng tawad. Kung kinakailangan lumuhod ka sa harapan ni Anton. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko, Nay? Baka meron ng iba si Anton. Kahit ba meron na siyang iba, aba ikaw pa rin ang legal na asawa. Hindi ka rin nakikinig sa akin Dati pilit niyo kaming pinaghihiwalay. Ngayon naman, gusto niyong ipagsiksikan ko ang sarili ko sa kanya. Mahirap na kami ng itay mo. Kita mo nga, sa gamot pa lang niya. Ubus nang ipinapadala ng kapatid mo. Kung gusto mong guminhawa, makipagbalikan ka sa asawa mo. Yun lang ang paraan. Inaasahan ko na babalik muli si Raquel sa bahay namin. Nagkataon naman nang bumalik siya, nasa amin si Anton. Nang magkaharap sila, blanko lang ang mukha ng anak ko.
Hindi naman ako umalis kahit nag-umpisa na sila mag-usap. Anton, gusto ko sanang makita ang mga anak natin. Nasa Maynila sila ngayon at nag-aaral. Hindi sila pwedeng basta na lang uuwi dito. Pwede naman akong sumama pauwi ng Maynila eh. Nagpapatawa ka ba, Raquel? Hindi. Kung magsalita ka kasi parang simple lang ang gusto mong mangyari pagkatapos ng ginawa mong pag-iwan sa amin noon. Patawarin mo ko, Anton. Pinagsisisihan ko na iniwan ko kayo. Malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mga anak natin. Hayaan mo naman akong makabawi man lang oh. Mabuti naman, marunong kang magsisi. Pero hindi mo na maibabalikan dati. Hindi ka na nga kilala ng mga anak natin eh. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuo ang pamilya natin. Pangako, sa inyo na lang iikot ang buhay ko. Ang gawin mo, bumalik ka na lang sa inyo. Doon ka sa mga magulang mo. Tutal, sila naman ang mas pinakikinggan mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung kinakailangan, luluhod ako sa harapan mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Umalis ka na lang. Anton, pakiusap naman oh. Patawarin mo na ako. Kayo ang buhay ko. Hindi ko kayang mawala kayo. Talaga? Kung totoo yan, bakit basta mo na lang kaming iniwan noon? Yung bunso natin, iniwan mo sa duyan. Hindi mo man lang naisip noon na baka may mangyari sa kanya. Magulo kasi ang utak ko noon. Pinuntahan din kita noon pero hindi mo man lang ako hinarap. Pinagmukha mo lang akong tanga. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Baka naman kaya gusto mong bumalik sa akin dahil alam mong asensado na ako. Hindi yun ang dahilan ko. Ay wala na ako nakikitang dahilan para bumalik ka sa amin. Nang tumalikod si Anton akmang susunod ang manugang ko, pinigilan ko siya at iginiya palabas ng bahay namin. Pinayuhan ko rin siya na layuan ng pamilya namin. Kahit sa akin nagmamakaawa siya pero wala na akong magagawa kung ayaw na sa kanya ng anak ko. Mukhang sumuko na nga si Raquel dahil hindi na siya ulit bumalik. Pero isang araw balai ko naman na naging bisita ko. Totoo nga ang sabi ng anak ko. Marami kasi kung tatahiin ngayon eh. Kaya sabihin mo na ang sadya mo sa akin. Iba na ang buhay ninyo ngayon. Ay bakit nagtsatsaga ka pa rin sa pananahim mo? Ito ang pinagkakakitaan ko. Kahit kailan hindi ko to tatalikuran. Nasaan nga pala ang mga apo ko? Hindi ba nasabi sa'yo ni Raquel na sa Maynila na sila nakatira? Ang ibig kong sabihin kailan ang balik nila? Gusto ko kasi sila makita. Kailan ka pa naging mapagmahal na lola sa mga apo ko, ha? Kahit anong mangyari, apo ko pa rin sila. Mga anak sila ni Raquel. Huwag mo sana silang ipagkait sa amin. Kayo naman ang unang nang iwan, hindi ba? Tapos ngayon maghahabol kayo? Gumawa na lang tayo ng paraan, Balae, kung paano mapagbabati ang dalawa. Mag-asawa pa rin naman sila. Hindi ko gagawin ang gusto mo. Pagkatapos ng mga sinabi mo kay Anton noon dahil sa pagiging dukha namin. Kalimutan na lang natin ang pangyayaring yon. Matagal naman na yun eh. Kung sakali ba na dukha pa rin kami ngayon, lalapit ba kayo mag-ina? Huwag ka na sumagot. Alam ko na. Balae, matanda naman na tayo eh. Mas mabuti na rin na magkasundo na tayo. Hindi ako makikipagkasundo sa taong nang hamak sa pagkatao ng anak ko at sa pamilya namin. Ang yabang mo naman, porket nagbago ng buhay ninyo, hampas lupa pa rin naman kayo. Talaga bang hindi ka titigil, ha? Matagal na panahon na rin kitang pinagpapasensyahan alang-alang sa mga anak natin. Ngayong sigurado na si Anton na hindi natatanggapin si Raquel sa buhay nila, baka mapatulan na kita. Anong gagawin mo? Sasaktan ako? Asal kalye ka pa rin pala kahit marami na kayong pera eh. Umalis ka na bago pa maubos ang pasensya ko.
Marami pa akong gustong sabihin. Alam ko na meron ng iba si Anton, kaya inaayawan na ang anak ko. Sasabihan ko si Raquel na magsampa ng kaso laban dyan sa anak mo. Huwag mo sanang kalilimutan. Kasal pa rin sila. Hindi ko kayo patatahimikin habang buhay ako. Inubos mo na talaga ang pasensya ko. Akala mo matatakot ako sa'yo? Hindi, kahit kailan. Babalik ulit ako dito at kasama ko na si Raquel. Hindi pwede na baliwalain ninyo ang anak ko. Tinitigan ko lang ang balai ko sa mga mata. Yung tipo ng tingin na nanunuot hanggang kaibuturan ng puso niya. Nakita kong puro kasamaan lang ang laman nito. Kaya pala hindi man lang siya marunong gumawa ng kabutihan sa kapwa niya. Nung gabi habang natutulog na ang asawa ko, kinuha ko matagal nang nakatago na manika, mga kandila at mga karayom. Hindi ko akalain na gagamitin ko ulit yun. Bago ko isinagawa ang orasyon, humingi muna ako ng paulit-ulit na kapatawaran sa isip ko kung bakit kailangan ko yun gawin. Okay lang po ba kayo, Nay? Nagdilim bigla ang paningin ko. Mabuti pa huwag na tayong tumuloy sa pagpunta kina Balae. Kayo lang naman pong mapilit eh. Tanggapin na lang po natin na hindi na ako makakabalik sa pamilya ko. Kung hindi nga madaan sa santong dasalan, di sa santong paspasan. Nay, sumuko na po tayo. Wala talagang kapatawaran ng ginawa ko. Puro kasi negatibo yung iniisip mo Akala mo naman nakakatulong. Mabuti pa po, magpahinga na lang kayo. Mabuti pa nga, kumikirot din kasi ang dibdib ko. May sakit po ba kayo sa puso? Wala naman. Ngayon ko lang kasi naramdaman ng ganito Yung parang tinutusok-tusok ng karayom. Masakit na rin ang lalamunan ko. Parang may bubog na sumusugat. Gusto niyo po ba na dalhin ko na kayo sa doktor? Huwag na. Ipapahinga ko na lang ito. Dalhan mo na nga lang ako ng salabat. Sige po, Nay. Ikukuha ko lang po kayo. Hindi ako pwedeng magkasakit kayon. Aalagain na nga ang itay ninyo sasabayan ko pa ba? Huwag niyo na pong isipin yan. Alam ko naman na malakas kayo Sana naman, Raquel, gumawa ka rin ng paraan. Ayoko po, Nay. Hayaan na lang kasi natin. Ipagdarasal ko na lang na sana balang araw mapatawad ako ni Anton. Paano nga kung tama ang hinala natin na meron na siyang iba? Di lalo kang nawalan. Wala na po akong magagawa pa sa bagay na yun. Sana lang mahalin niya ang mga anak ko. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. Ay, bumuti-buti naman ang pakiramdam ko dahil sa salabat. Pero nung gabi walang tigil sa pagsusuka si Lara. Pakiramdam niya na isuka na niya lahat. Nung dugo na ang lumalabas sa bibig niya, napilitan na si Raquel na dalhin siya sa ospital. Agad naman silang inasikaso ng doktor at nurse. Pero kinabukasan, pinauwi rin sila dahil maayos na ang kondisyon ni Lara. Pagdating sa bahay, sumama na naman ang pakiramdam niya. May palagay siya na hindi pangkaraniwan ng sakit na dumapo sa kanya. Ipatawag mo si Katarang sa apo kong si Miggy. Bakit naman po si Katarang? May palagay kasi ako na may kumukulam sa akin. Kaya bago pa mahuli ang lahat, ipatawag mo na kay Miggy ang matandang albularyo na yon. Sige po, Nay. Maiwan ko muna kayo sandali. Nang makaalis ang anak, nagsimula na namang mamilipit sa sakit si Lara. Napapasigaw na siya sa matinding kirot ng tiyan niya. Wala na siyang pakialam kung naririnig man ng mga kapitbahay ang paghihirap niya. Sinabayan pa ng pagsusuka ang nararamdaman niyang sakit. Kung sino ka man na gumagawa nito sa akin, anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ko pinahihirapan ng ganito? Nay! Nay! Sinusundo na po ni Miggy ang albularyo. Kaya niyo pa po ba? Para na kayong walang dugo
Maawa na sana ang gumagawa nito sa akin. Matanda na ako para pahirapan pa niya. Sino po ba ang pinaghihinalaan nyo na pwedeng gumawa nito? Marami akong nakagalit, Iha. Marami ang ayaw sa akin dahil sa ugali ko. Sa dami ng nagawan ko na masama, hindi ko na alam kung sino. Sana dumating na ang albularyo para malaman na natin ang nangyayari sa inyo. Iniisip ko lang, wala namang mangkukulam sa lugar natin. Sino kaya ang gumagawa nito sa akin? Siya ba mismo na may galit sa akin o inuutos lang niya? Baka po dumayo pa sa malayo para magpakulam. Isa sa mga kapitbahay natin na may gawa nito. Nasisiguro ko. Mahirap pong magbintang ng walang sapat na ebidensya. Wala naman kasing gagawa nito sa akin. Sila lang ang madalas na makakita at nakakalapit sa akin. Pilitin nyo na lang po na magpahinga ngayon. Nangangalumatan na kasi kayo eh. Oo na, bantayan mo muna ang itay mo. Ako na po ang bahala sa kanya. Huwag nyo na siyang alalahanin pa. Kahit pinipilit ni Lara na matulog tuwing pipikit siya tsaka naman naaatake ang pananakit ng tiyan niya. O di kaya susuka ng malansan likido. Mabuti na lang matyaga siyang inaalagaan ni Raquel. Inabot pa ng kinabukasan bago dumating ang albularyo. May mga ginamot pa kasi ng matandang lalaki. Mabuti na ba dumating na kayo? Wala na akong lakas. Parang bibigay na ang katawang lupa ko. Sa nakikita ko, hindi naman gusto ng gumawa nito na mamatay ka. Gusto ko lamang niyang turuan ng leksyon. Alam niyo po ba kung sino ang gumagawa nito kay inay? Pasensya ka na, Iha. Hindi ko maaaring ibunyag kung sino siya. Baka maging may siya yun para lalong ikapahamak ng inay mo. Naiintindihan ko po. Nakikiusap ako. Gamutin niyo na ako. Gagaling na po kayo, Nay. Konting tiis na lang. Isang orasyon ang binigkas ni Katarang na siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Si Lara naman halos mapugto na ang hininga dahil sa nararamdamang sakit. Sumisigaw na rin siya ng malakas. Lahat ng mga taong nakakarinig sa labas napapailing na lang. Ang iba naman hindi man lang kinakitaan ng simpatya. Awang-awa naman si Raquel sa nakikita na paghihirap ng ina. Gusto na sana niyang lumabas na lang ng silid na yon. Pero ipinako na lang niya ang sarili sa kinauupuan. Baka kasi kailanganin siya ng ina. Hindi ko na kaya. Kung sino ka man, masaya ka sana na makita akong nagturusa. Tama na, Nay. Humingi na lang kayo ng kapatawaran sa taong yun. Hirap na ako. Bakit hindi na lang niya ako patayin ng tuluyan? Labanan niyo po siya, Nay. Huwag kayong susuko. Kailangan pa namin kayo. Lalo na ni Itay. Patawarin mo na ako kung sino ka man. Kung marami ba na kong nagawang mali sa'yo, pinagpabayaran ko na ngayon. Katarang, ano pong nangyari kay Inay? Hindi umimik si Katarang. Patuloy lang siya sa pagbigkas ng sariling dasal. Nawalan na kasi ng malay nun si Lara. Walang nagawa si Raquel kundi umiyak na lang sa tabi ng ina. Maya-maya huminto na ang albularyo. Huwag ka na mag-alala, Iha. Gagaling na ang inay mo. Maraming salamat po sa inyo. Paalala lang, Iha. Mag-iingat tayo sa pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Dahil hindi natin alam, ang taong iniinsulto natin may paraan pala sa pagganti na may kinalaman sa karunungang itim. Sana maging aral na sa nanay mong nangyari. Sigurado po na merong natutunan ng inay sa nangyari sa kanya. Baka po ito ang magpabago sa kanya. Samantala, inaayos ko naman ang mga gamit ko sa pangungulam. Umaasa ako na ang balay ko na ang huling gagamitan ko ng karunungang itim. Sana nga magtanda na siya at maging aral na yun sa kanya. Labis din ang pasasalamat ko sa matandang albularyo. Dahil hindi niya inilantad ang pagkatao ko.
Nang magising si Lara, una niyang hinanap ang albularyo. May ilan din siyang hindi maalala. Baka po yung mga oras na dinadasalan kayo ni Katarang. Namimilipit na po kasi kayo sa sakit noon eh. Sinabi ba niya kung sinong nasa likod ng nangyari sa akin? Hindi po niya sinabi. Meron pa siyang sinabi pero siguro sa akin na lang yun. Patawarin mo ko, Iha, kung dahil sa akin nasira ang pamilya mo. Yun kasi ang tunay kong intensyon. Hindi ko akalain na masasaktan kita ng ganito. Matagal ko na po kayong pinatawad. Magulang ko kayo. Kahit anong mangyari. Oo nga, kaya lang ako pang nagbigay sa'yo ng sama ng loob at kabiguan. Kalimutan niyo na po yun, Nay. Ang mahalaga, magaling na kayo. Hiling ko na lang sa Diyos na bigyan pa ako ng mahabang buhay para mapunan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Dahil pansamantalang si Raquel ang nag-aalaga sa ama, hindi niya namalayan ang pag-alis ng ina. Nang mapansing wala ang ina, inakala lang niyang nasa kapitbahay ito. Kaalis lang ng bisita ko nun para kunin ang pinatahi niya nang dumating si Lara sa bahay. Pinatuloy ko naman siya gaya ng dati. Hindi ako nandito para mang-away. Gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Tao lang naman ako na nagkakasala din. Kung ang Panginoon nagagawang magpatawad, ako pa kaya? Maraming salamat. Para na akong nabunutan ng tinik. Ayoko din naman na may kaaway. Mas gusto ko at ng pamilya ko ang mabuhay ng tahimik. Alam ko, maituturing na yaman din naman ang tahimik na buhay. Kesa yung maraming ang pera. Ang dami ko rin naging kaaway. Naging mitya pa ito ng kapahamakan ko. Kung hindi yun nangyari sa akin, hindi ko pa maiisip ang mga mali kong nagawa. Ang importante, natuto ka na sa mga mali mong nagawa. Sigurado akong napatawad ka na ng mga taong yun. Lalo na taos-puso ka namang nagsisisi. Sana din, maayos na ang pagsasama ng mga anak natin. Nagkahiwalay sila dahil sa akin. Kung hindi man sila magkakaayos, sana pumayag si Anton na makalapit si Raquel sa mga anak nila. Malaking bagay na yon para sa anak ko. Wala namang ibang babae si Anton. Alam kong mahal pa rin niya ang asawa pero nabubulagan lang siya ng galit sa ginawa nito. Dahil sa pangungumbinsi ko sa kanya, pumayag na rin siya na makita ni Raquel ang mga anak nila. Humingi rin sa kanya ng tawad ang balai ko. Ang pagpapatawad ay nangangailangan din ng panahon. Hindi kailangan madaliin. Kapag matyaga ka, balang araw makakamit rin ng matagal ng hinahangad. Makalipas nga ang 1 taon, lumambot na rin ang puso ni Anton at pinatawad na ang mag-ina. Sa kasalukuyan nagsasama na ulit sila at pinili nilang sa Maynila manirahan. Wakas,